sa DZRJ 810 ug sa inyo ng 8 Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanan, komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at premyo. Lahat ng yan narito sa 8 Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Media Pro Incorporated. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka. Tino mo ka ako yung si Percy ka. Magaling talaga. Talagang kakako. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ko sa'yo at more power. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at Magandang umaga po sa mga nakikinig sa atin ngayon sa DZRJ Radio Bandido. Siyempre po sa mga nanonood sa atin kanina pa sa 8 TV, ang radyo sa telebisyon, sa pamamagitan po ng Cable Link TV Channel 7. Hanggang alas 10 po ang ating pagtatanghal. Samahan po ninyo kami sa mga nais pong tumawag. Ang ating pong landline sa ating himpilan ay 4120288. Samantala, ang text line po natin ay 0917-798-8910. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenario. Po naman si Peter Talastas. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Bueno mga kaibigan, kanina ho pinag-uusapan namin itong mga adik-adik. Ay ang mga pagpaparehab sa mga adik-adik. Kasi problema ho natin dyan talagang karga yung pasan-pasan ng buong pamilya, yung mga adik Yun nga yung sinasabi ni President Duterte na kaya daw niya hindi inilalarga yung kampanya laban sa mga pasugalan, especially weteng. Gusto niya mauna ang paglutas dito sa kaso ng droga, illegal drugs. At ngayon daw po, dahil dyan sa pinasimulang kampanya na yan, ngayon marirealize ng tao kung gaano kalawak na at kabigat na ang problema natin sa droga. Ang gusto niya raw, kaya hindi muna kasama dyan ang mga weteng, mga kaibigan, dahil sa para magkaroon ng focus, yung atensyon ng pulis. Buong atensyon ng mga pulis nandyan sa weteng, sa droga. Ngayon, mas swerte yung mga magweweteng. At mga kumikita sa weteng, hindi ho ba, mga kaibigan? Kasi, parang may pasi sila ngayon. Sige, Tsaka yung mga tuloy nyo lang ang katarantaduhan nyo. Pero din yan, kasi yung mga polis, hindi sila makakapagpa-increase nung tara nila. Dahil di naman nila pwedeng ready niya para makapagpataas ng tara, di ba? Pwede rin di na magbigay. Oo, pwede rin. Pwede rin isa na lang magbibigay. At saka, mga kaibigan, yan ho paano ko yung drug lord mag-shift naman sa illegal gambling na negosyo, di ba? Kanya-kanyang sindikato yan May sariling sindikato yung gambling.
Hindi ako naniniwala. Baka nila ano yan eh. Dalawa yan. Sabay nila ginagawa eh. Ano tawag mo ro sa Ilocos Sur? Naku, sus, pero ang talagang forte nila, yung gambling. Ano tawag mo? Yan. Anong tawag mo ro sa nahuli sa Cagayan? Gambling din yun eh. Gambling cum drugs. Oo, magkadikit yan. Ibig mo sabi, si Pineda, wala bang ganyan? Di pa nag-shift sila after naman ng illegal drugs campaign sa gambling, todas pa rin. Walang lulusutan eh. Sana nga, di ba? Droga. Saka sana mapabilis ito. Magtayo na kayo ng mga rehab para within 2 years, tapos yung problema, nalutas natin. Hindi lang yung nasupil natin ng paggamit. Ang totoo niyan eh, hindi naman natatakot yung may mga lugar ha. Maynila specifically. Hindi mo na kailangan kumuha ng survey, kumuha ng report sa pulis. Lumakad ka sa Maynila, do sa mga loob. Pumunta ka sa Tondo, pumunta ka sa loob hindi sa labas, hindi sa mga main road. Kahit sa main road, meron din eh. Makikita na nila. Ano indikasyon na hindi natatakot yung mga yan? Pagmasdan nyo, yung mga nagsasidecar, yung mga nagko-callboy, yung mga barker. May mga nakikialam pa ng traffic, sipin mo. Yung traffic enforcer nga, hindi mapatino yung traffic eh. Bibigay mo sa addict. At saka katabi lang ng enforcer at saka ng pulis yung addict, di ba? Nandun lang. Hindi sinasaway, no? Pinababayaan. Yun ang indikasyon eh. Bakit? Kasi yung mga trabaho nilang yan, hindi nila magagawa yan nang wala silang karga. Para magawa nila yan, may karga. Hindi ba ganun nga yung addict? Hindi niya magagawa yung mga gusto niyang gawin na trabaho kung hindi siya kargado. Batugan pag walang karga. Walang ginawa kundi matulog, kumain. Ngayon, pinag-uusapan nga namin kung kukuha kayo ng artista, sa addict kayo pumili. Tingnan mo si John Regala. Ang galing umarte. Di ba? Tignan mo si Palangka. Kalalabas lang sa rehab. Ang bilis no? 6 months lang yata. Kailan lang yun, di ba? Isipin ninyo yung mga yan. Ang gagaling umarte. Ang sayang, hindi na, bale. Ngayon mga kaibigan, dyan magagaling Pwede nga mga abogado yan Yan. Ito, ba't ko sinasabi ito? Ang gagaling sa oral argument yan, di ka mananalo dyan. Daig si Sereno niya. Saan di pumapayag matalo? Huwag mo sabihin dalawa bibig ni Sereno. Hindi niya kaya yan. Yung mga addict sa oral argument. Maluluma si Carpio Morales dyan. Bigyan mo si Sereno ng anak na addict. Tignan ko kung manalo siya dyan. Di ba? Kahit anong galing mo sa Supreme Court. Si Hardelesa ka. Yan. Si Antonio Carpio. Tapos ang topic nila, West Philippine Sea. Mapapanganga ka dyan. Pagka nagkaroon ng... Para nagpe-Facebook ngayon yan. Walang Ako niniwala ko yung mga nagpe-Facebook, marami dyan, addict Totoo. Diba? Kasi nakatanghod lang doon sa computer, maghapon magdamag yan Tapos doon nagtitrip. Hindi pa yun, yung imagination nila. Na, tsaka mag-comment, ganun. Ganun kagagaling yung addict Yung wala kang kapanapanalo. Alam niyo, malungkot yan. Sabi ko nga sa inyo, yan, pasyente yan Kaya mo nire-rehab yan, hindi dahil sa yan, may kasalanan na agawa ng krimen. Yung pinare-rehab, yung gusto mong magbago yun. Kaya ang tawag doon, rehab. Hindi kulong, hindi penal, hindi penology, hindi parusa. Yung penal, parusa yun di ba? Ngayon, magkaiba ho yun, yung kulungan. Kaya mo pinare-rehab yan, lintik ho pag nagkaroon ka ng addict sa pamilya. Ang trahedya ho yan Hindi ka nakatulog, dahil sa laging takot ang nasa kalooban ng mga pamilya na merong isang ganyan sa pamilya nila. Lalo kung dalawa na yan. Delikado na yun, di ba? Paano ka matutulog?
kung masira ulo niya, saksakin ka nang natutulog ka. Di ba? Okay, nakawang Kung ka. na maisip niyan. O sunugin yung bahay At niyo. saka kung yan, membro ng pamilya, anak mo yan, kapatid mo yan, siyempre, maaawa ka na yan, nasa labas. Dahil kung hindi siya makakadisgrasya, baka siya ang madisgrasya. Alam naman ninyo ang mga attitude niyan. Di ba? Alaahon siya ng ano niyan eh. Attitude niyan eh. Mga kaibigan. Ngayon, ang sinasabi ho natin, para sa mga hindi pa nalalaman, kasi sabi ni President Duterte, yan, ngayon malalaman ninyo kung gaano kalala na ang problema. Kaya dito ko pinopokus ang aking kampanya. Yan ang inuuna. Oo, bago Ginawa yung niyang mga priority. wedding na yan, wala yan. O nga naman, tumaya ka sa wedding, natalo ka, wala Pwede namang epekto yun. Pwede Kasi ka namang 10 piso lang yun eh. Tsaka pwede mo namang hindi gawin. Ang masama yung nagkasino ka. May order naman siya sa kasino. Na ipagbawal. Bawal yung mga... Talaga naman bawal. Diba? Oo. Bawal lang talaga yun eh. Kaya lang kinukonsinte ng kasino. Mga kaibigan. Yun ang violator kung tutuusin. Tama. Dapat pareho silang liable. Tama. Diba? Kung sino yung mga naka-detail na chief security, pati chief security, di ba? Oo, dahil sila may control dun ng sa entrance, di ba? Oo. Kasi mga kaigan, lintik ang hirap na pinagdaraanan ng mga merong ganyang alaga sa bahay o kasambahay ka na lulong sa droga. Karaniwan ho yan, hindi mo mapagsasabihan kasi mas magaling sa'yo yan. Tigas ulo. Pag makikipagdebate sa'yo yan, mapupunta kayo kung saan issue. Lintik nga, sabi ko nga, pwede pang oral argument eh. Ha? Ano pa? Ang gagaling sa drama. Di ba yung mga kinukumit sa rehabilitation center per 6 months. Kung yan 1 year ang kanyang program na pagdaraanan o 1 year and a half, yung per 6 months niyan, hindi mo pwedeng yun ang kondisyon na ibibigay sa iyo ng rehabilitation. Huwag niyo dadalawin. Noon pa yan, gano'n na yan. Bakit? Kasi pag dinalaw niyo yan, mga kaibigan, may sama ng loob sa inyo yan. Baka mamaya, matsyempo, doon sakaling ka na lang doon, di ba? Pag dinalaw mo, sa galit sa inyan. Dahil ba't mo siya pinakulong? Ang tingin nila ron, pinakukulong mo sila. Hindi nila alam, ayaw nilang tanggapin ang katotohanan na kaya mo sila dinaro. Gusto mo pa silang magbago. Kasi yung mga addict, hindi naman nila inaamin sa sarili nila, may depresya sila eh. Gusto nila sila lang ang tama. Yun ang attitude niyan, mga kaibigan, at ang mentalidad niyan. At yan, isang bagay yung bigla kang sakalin yan dahil sa galit sa'yo. Ang iniisip niya sa unang 6 hanggang 6 na buwan, pagka hanggang bumalik siya sa katotohanan, iniisip niya, pinakulong niyo ako, maghihiganti ako. Yan, mga kaibigan, yung higanti. Pangalawa, kaya hindi pinadadalaw yan, ang gagaling pong umarte niyan. Kasi po, kung magulang ka, at dinalaw mo yung anak mong nasa rehabilitation center, lahat po ng ikang paawa effect. Mga kahit hindi totoong pangyayari na ikukwento nila ng makatotohanan. Ha? Dahil tumutulo ang luha eh. Maawa ka. Napakamahalo ng rehabilitation center. Pagkatapos ikukwento siya, dito hindi kami pinakakain. Ha? Maawa na kayo. Magtitiis na ako kahit natuyo na lang ipaulam niyo sa akin sa bahay. Lumuluha yung anak mo. Mga kaibigan, maawa kang magulang, sasabihin mo, hindi ko na itutuloy. Sa inyo na lang yung bayad ko. Siyempre, mananaigang awa ng magulang kaysa sa gastos. Di ba? So, pagbalik nyan, kinabukasan, hindi na naman uuwi yan. After 1 week, andun na sa tropa. Minsan 3 years na, hindi pa umuwi. Sus Marios. Hindi mo alam kung buhay pa o no, di ba? Ganyan po mga kaibigan. Sa madalit sabi,
Etong wedding, largado sila ngayon. Piyestang-piyesta sila, no? Etong mga magwe-wedding dahil sa, yan nga po, hindi sila napapansin. Hindi sila pinapansin. Muna. Pero ako, may sapantaha ako, na yung mga yung mga gambling lord, engaged din sa kanyan eh. Sa drugs. Sa illegal drugs eh. Diba? Mga kaibigan, yan ang dapat na bantayan din ng Duterte administration. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Ang pinakahuli po dito sa China, hindi pa rin papayag na itigil nila yung construction, ang kanilang pagtatayo ng mga facilities nila diyan sa pinagagawang lugar sa West Philippine Sea. Alam niyo na ba kung ano pinagawayan diyan? Yung langis, natural gas, minerals. Hindi. Yamang dagat. Ang totoo pinagawayan diyan yung isda. At ang China ho, baka hindi nyo nalalaman, papayag na raw na makapangisda yung ating, di ba, nasa TV, yung mga, taga Masinloc, Zambales, sila yung mga unang pumunta ron, tinaboy na naman. Pero pinaka-latest na hindi kumpirmado balita, papayag na raw yung mga Chinese na makapangisda yung Pilipino, pero provided may condition ang pwede nyo lang huliin dyan yung Tagalog na isda, diba? Galunggong, yan sa inyo yan yung imported di pwede, blue marlin di pwede yan, yung galunggong lang kayo, dilis yan. Pwede nyo yung tawag dyan, pwede nyo hulihin. Di ba ipapadala doon si FBR, mga kaibigan? Kaya pala ipapadala ron, pumayag na raw si FBR, kasi papakiusap niya kung pwede raw isama yung bangus. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Mariose po, mga kayo. Sa Pangasinan kasi maraming ko, di ba West Philippine Sea rin ba yun? Iba naman. Hindi. Yung bangus naman, hindi naman sa ano yun eh. Hindi, yung Pangasinan. Oo. Yun nga, yung Masinloc, Pangasinan yun. Hindi, Zambales yun. Zambales. Meron din sa part ng Pangasinan, Ay, South China si malawak yun. Napag-uusapan naman itong mga appointment. Gina-justify naman. Hindi, nagbibiro lang ako sa isda. Baka naniwala kayo doon. Itong pinag-uusapan, yung appointment. Mga bagong in-appoint. In-appoint. Si President Duterte, gina-justify naman niya yung kanyang appointment. Ewan ko siya o yung mga tauhan niya. Basta sabi lang naman ng mga tagapagsalita, prerogative ng presidente kung sino yung gusto niyang piliin. Presidential prerogative. Wala naman nagsabing hindi niya prerogative yun. Ang pinupo na lang ho doon, siyempre iba, hindi naman naliliwanagan. Halimbawa, si Ramon Jacinto, o in-appoint siya na advisor. On Economic Affairs. On Economic Affairs. Kasi nga po, meron siyang kakayahan. Halimbawa, ang sabi ko nga noon pa, di ba, bago pa mag-eleksyon, ang dapat na ibalik dito sa Pilipinas, o kaya itong Pilipinas, dapat mag-industrialize tayo. Tayo na mismo ang mag-manufacture ng ating mga bakal. Kasi itong mga raw material ng bakal, kinukuha lang ng mga dayuhan dito yan Minimina yan dito, nilalabas.
Ngayon tayo ang bumibili ng bakal sa kanila. Finished product na. Pagbalik dito, nagbabayad pa tayo. Kinuna na tayo, nagbayad pa tayo. Bibilin pa natin yung kinuha sa atin. Pwede naman tayo ang mismo. At kung tayo mismo, magiging mura ang bakal natin, yan ang susi sa pag-unlad walang umunlad na bansa na hindi nag-industrialize. Tandaan niyo yan. Bakit ang Korea? Kaya sila may mga trend ngayon, lahat nagagawa nila. Paano nag-industrialize sila? Yan ang kauna-unahang kailangan natin, bakal. Yun tayo gagawa. Kaya mahal ang bakal dito. Pag nagpagawa ka ng bahay, gagamit ka ng bakal. Wala yata tayong bibihira yata ang bagay na gagawin dito sa atin na hindi ka mangangailangan ng bakal. Kaya nga, napaka-importante ngayon, lalo na yung kahoy medyo pigil na yan. Ang totoo nga, nung araw pa dapat yan Nag-industrialize tayo ba't hindi natuloy? Di ba meron tayong yung pabrika ng bakal talaga nung araw? Nung araw, Siniquester yan Sequester. Ni Marcos kaya nga meron tayong di ba si Ramon Jacinto, yung pamilya nila kilala. Yun sila may-ari nun Jacinto Steel. Nabili nila yun sa dayuhan. Pinakamalaki yun. Sa Amerikano. Binenta sa kanila. Pagkatapos naman, ipasara naman. Dapat matagal na tayong umunlad. Hindi uunlad ang bansa natin hanggang hindi tayo nag-i-industrialize. At ang may kapasidad niyan, yan si Ramon Jacinto. Linya nila yan. Oo, sa kanila yan ba't natin ibibigay sa dayuhan ito? Hindi ba? Ngayon, meron ding mga kinwestiyon sa PAGCOR. Sa PAGCOR naman na yan in place na yan Wala namang wala namang masyadong trabahong kailangan gawin dyan para magpasiklab ka. Ibig sabihin, gusto mo magpasiklab. Hindi ganong sensitive yung posisyon na yan. Wala. In place naman ang policy dyan. Ang mga rules dyan, meron na yan. Guidelines. Ibibigay na lang ng presidente dahil Office of the President siya. Kung may gusto siyang ipatupad na mga policy o kung ano-ano man, rules, ibibigay lang sa kanila, sila naman, ipapatupad lang nila. May proseso na sila dyan, may board dyan, halimbawa. Kung ang mga kontrata dapat dumaan sa approval ng board, yun ang uupuan ng board. Wala naman akong extra doon Ngayon, kung gusto mo magpasiklab talaga, gumawa ka ng bagong nasa sayo na yun. Kung makakatulong, bahala ka inline sa sa program ng Pangulo, di ba? Ng Presidente. Bahala kang mag-exhibition doon. Ngayon, mayroong posisyon, maselan. Hindi ba? Hindi basta kung sino lang ang iuupo mo riyan. Ngayon, may dumadating tayo doon sa question, pinupuna yung appointees. Hindi naman si Presidente yung pinupuna ron. Pero ang tanong, ba't in-appoint ni Presidente yan? Bakit tayo may ganon? Bakit dumadating tayo sa ganon? Halimbawa, dito kay Freddy Aguilar, mga kaibigan, itong lalaking Caridad Sanchez. Ito ang version. Lalaking version ni Caridad Sanchez. Mga kaibigan. Kasi iba naman, nagpa-interview. Wala pa palang appointment ito Wala pa. Sa National Commission on Culture and Arts. Pero nung siya magpa-interview sa TV, sinadya niya yun para ika nga po magpaandar. Paandaran tayong lahat. Nung magsalita siya, nalaglag tayong lahat sa upuan. Bakit hindi ko maintindihan saan humugot ito ng pinagsasabi. Alam ba ninyo sinabi? Napag-usapan nyo yata kahapon. Akalain ninyo, hindi pa naman siya appointee, wala pa siyang papel. Pero ang sabi niya raw, mga kaibigan, ang paliwanag niya, siya raw, kinausap na
nakausap daw siya, tinanong daw siya ni President Duterte kung bakit kung pwede niyang pamunuan ng NCCA. Ba, nag-propose? Magtayo raw si Duterte ng Department of Culture and Arts. Department, ha? Ayaw niya ng commission, ha? Naliliitan siya sa commission. Gusto niya department. Cabinet member talaga siya. Ngayon, mga kaibigan, doon pa lang medyo hindi na, nasukat na kagad. Sablay na. Nalantad na kagad ang babaw ni Freddy Aguilar. Kung hanggang saan. Una, yung pagtatalagahan sa'yo, hindi siya bagay. Nakita natin. Bakit to? Unang-una, mga akademyong nandun. Mga nag-aral ng historian. Histories, arts talaga, sining. Mga kultura ng Pilipino. Ang dami nating kultura. Hindi alam ni Freddy yung kultura. Kasi pinag-aaralan yun Hindi naman yung basta kumanta ka lang, artist ka na. Diba? Oo, pero pakinggan muna natin si Jerry Bato. Jerry Bato? Kaano-ano ni Lolo General ko tayo Bato? dito, hindi naman Bato ito Jerry, magandang umaga. Opo, si Jerry Bato po to. Oo. Ba't ka Bato? Nagbabato ka ba? Ha? Nagbabato ka ba? Babato. Sige. Ano po yun? Tungkol doon sa inyong kwan. Sa West Philippines. You mentioned it So, nabalitaan nyo na ba? Papayag na China ang kondisyon makapangisda tayo. Huli na natin yung isda na Pilipino pangalan. Galunggong, dilis. Pero pag blue marlin, bawal yun. Hindi, biro lang yun. Pero ito... Baka seryosohin nyo. Seriously na. Ako nung bata ako, naalala ko, ang mga lola ko, ang father ko, parents ko, yung mga may edad pag nagkikwento, nung panahon daw ng Amerika, nung nandito pa Amerika, napakaganda daw ng buhay rito. Amerikano? Napakaganda ng buhay. Yung ako dito, laki kasi akong Manila dito ako laki. Yung misis ko, laking probinsya. Sa Mindoro yun. Yung mga matatanda doon sa kanila, yun din ang sinasabi sa kanila. Hindi dahil sa Amerikano, kaya maganda buhay noon. Dahil sa ang panahon noon, magaang pa ang buhay. Wala pang buwis, wala pa lahat noon Konti tao. Ang ibig sabihin, magandang palakad. Kasi, yung mga sinasabi mo, nakakabuti sa tao, mabuti sa tao ang ginagawa. Ang mga pagkain, affordable, lahat. Tapos, pinag-aaral tayo, ginagawa tayong matatalino, unlike nung Spain. Yung Spain, talagang ayaw tayong pag-aralin. Katulad rin ng China ngayon. Ang China ngayon, kaya yan, di ba sinasabi ni Presidente, na yung pinapapasok rito yung droga ng China. Gusto tayong, ayaw tayong pag-aralin, gusto tayong maging bobo. Ito namang China, kaya pinapapasok siguro yung drug dito, gusto tayong maging parang siraulo para madali tayong makuha. Alukin lang tayo, mga tao rito, eventually, alukin lang ng shabu, di kampi na sa China. Tsaka kung ano man yung mga iniisip dito ng mga dadaanin sa mga pamamaraan na bilang protesta, hindi matutupad sa Pilipino yan, tandaan nyo yan. Kasi divided tayo. At saka ang Pilipino, sabi nyo nga, madaling bilhin yan Pera lang, lalo, especially sa panahon ngayon. Bihira na tayong makakatagpo ng hindi natin mabibili yung taong pwedeng manindigan. Kaya yun ang problema natin. Kalimutan na natin kung ano man yung mga sinasabi. Antayin na lang natin kung may mga bansang tutulong sa Pilipinas na igiit kung ano man ang pwedeng igiit yung desisyon. Pero para tayo magsarili, para tayong siraulo niyan. Kasi ang point ko kasi ganito nga
ang alam ko, sabi ko nga sa inyo, ang feedback sa akin, nung ang Amerika ang nagmamanage ng Pilipinas, maganda ang buhay ng mga tayong mamaya maganda. At alam ko rin na kinukuha tayo ng Amerika na maging one of the fates. Hindi totoo yun. Hindi, totoo po yan. Nasa history po yung sinasabi ko sa inyo. Hindi ho, hindi Before Hawaii, hello. Hindi Before tayo Hawaii, pwedeng kinukuha. maging estado ng Amerika, naging Commonwealth tayo, nasakop tayo, pero hindi tayo pwedeng maging estado. Papayag ba Amerika dito manggagaling sa Pilipinas ang presidente? Hindi, eto po, ayoko na po pero this is part of history po. I-check na lang yung history books natin, no? Once upon a time, yung nga, nung panahon ng Commonwealth, nung at that time na gusto natin ng independence nung Quezon. Before that, bago tayo binigyan ng independence ng Amerika, inalok tayo maging one of the states na. Before Hawaii, tayo ang 58th state supposed to be. Ayaw nila Quezon. Kasi siguro ako, iniisip ko, gusto kasi natin magsarili. Pero ito naman nangyari sa atin sa magsarili. Kita mo, naging pasama ng pasama. Lalo na nung, latest, itong pinakamasama, yung latest after ni Fidel Ramos, from Estrada, Gloria, lalo na itong Kipinoy, lalo na ang pamamalakad dito sa atin, hindi naman, wala nang gobyerno Kumbaga parang mga hari rulers. Nangyari ulat yan tayo naman mga Pilipino, umaasa tayo, may leader. Ito si Duterte, tignan natin kung lahat ng sinasabi niya, talagang makakabangon tayo dyan Sa sinasabi niya, ang inaantay natin, kung matupad yan. Anyway, shortcutting ko na to kasi I suppose may limited ang time ko to speak, ano? Ang inaano ko lang, ang pinupuntos ko lang dito, alam ko, na magandang magpalakad ng Amerika. And you can see it kung paano nila pinapalakad ang Amerika. Tayo nga, in fact, ngayon, gustong pumunta ng Amerika. Ang dami sa atin gustong pumunta sa Amerika. At gustong doon na manirahan. Maging American citizen as much as possible. And sabi ko nga, once upon a time, kinukuha tayo ng Amerika. Kasi, hindi naman lugay. Even in fact now, kita mo, sila kumikilos na, hindi pa tayo kumikilos na. Nandoon na sila sa West Philippine Sea. Kasi itong lokasyon natin, bukod sa mayaman itong ating kaya hindi naman sila lugi, strategically, position, kailangan rin nila. Oo. Nung araw siguro Hindi pa tayo na lang maging one of the states. Yan, naintindihan na namin. China niya, patay na yan. Ayos ng Philippine Sea. Manjeri, naintindihan na namin. Salamat Okay. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. 8 Tri-Media Group Incorporated. This is 8 Tri TV. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and Doug. It's 9:30 now. This is still a development. BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM. The voice of the Philippines.
up, Pilipinas? What's 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 up, Pilipinas? The Soul Man, Lloyd Umali at Miss Saigon, Ima Castro. Dito lamang sa musika noon at ngayon. The Doctor is on air dito sa Klinika On Air. Usapang pangkalusugan, mga wastong paraan upang sakit ay malunasan. Ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Klinika On Air. Samahan si Dr. Ray Salinel Jr. tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Klinika On Air dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Gusto tumawag sa akin kanina, mga kaibigan, kaya kung nasasabi lang ninyo yun, maganda pamamalakad ng Amerikano, hindi pa natin nararamdaman yung epekto noon. Ngayon natin nararamdaman lahat yan, yung epekto. Sabi nga ni Quezon nun I would rather, prepare. I would prepare, I would prepare hell run by a Filipino. Di ba? Sabi niya, kaysa yung langit nga, pero Amerikano naman. Pero hindi naman siguro nangangahulugang literally gano'n. Ang ibig sabihin ni Quezon mas magandang tayong bansa mismo, Pilipino mamumuno, di ba? Ngayon wala namang masama kung tayo po makipag-ugnayan sa mga kaibigan naman natin ng Amerika, alay naman natin yan. Kaya lang alam nyo may mga depende yan dito lang sa West Philippine Sea na yan, hanggang ngayon, wala namang masyado tayo nakukuha suporta, di ba? Sa ibang mga bansa. Ano ibig sabihin nun? Alam nyo, nung bago magkaroon ng desisyon, maingay yan, yung mga Vietnam. Bagay yung Vietnam, may suporta, di ba? Lahat naman may suporta, pero verbally, syempre. Bunga nga lang ho yun. Kasi kung magkakagulo, tayong mga Pilipino ang gaganap ng papel na mamamatay muna bago sila Yun ang gusto nila maging papel natin dyan. Ngayon, ang Hapon pwede rin tayong sakupin niya nung araw. Pwede rin tayong, siguro kung hindi natalo ang Hapon, baka sakup tayo ng Hapon, di ba? Baka impluensyado tayo, kamukha ng Hawaii. Ang Hawaii, maganda pag pumunta kayo. Ako pinakagusto kong estate sa Amerika, yung Hawaii. Kasi napakalinis. Alam niyo kung bakit? Influence ng Hapon yan. Kasi yung mga unang unang tumuloy diyan mga Hapon May mga Pilipino rin pero
mas lamang ang naging impluwensya ng Hapon sa Hawaii. Makikita ninyo yan. May naging governor pa dyan eh. Japanese nung panahon ni Marcos. Kaibigan nila yun eh. Yung governor ng Hawaii. Madalit sabi, lahat yung pwede. Lahat yung possible nung araw. Pero siyempre may mga interest yan na dapat sa Pilipinas lang, di ba? Na mga interest natin na dapat natin proteksyonan. Na kahit tayo nga nagsasarili, hindi naman natin maproteksyonan. Ngayon, yung Hapon, isa yan. Kung hindi lang, ang problema kasi natin, yung mga nauupo sa gobyerno natin, mga magnanakaw. Kung hindi magnanakaw yan, baka kapantay na tayo na, tayo nga mas lamang pa sa Hapon Dati. Di ba? Oo. After ng gera. Oo. Mas lamang tayo dyan, Isipin niyo sila, devastated talaga yan. Wasak na wasak ang Japan. Pero bumangon sila, dire-diretso Alam ba ninyo ngayon, kahit pahintuin nyo ng 150 years yan, palagay ko, tayo mag-uumpisang umabol sa kanila, hinto na sila sa progreso nila, hanggang dyan na lang sila, baka hindi pa natin maabot Mga kaibigan, paano? Nagka-lechi-lechi na itong bansa natin Ang hirap nang i-correct, di ba? Ngayon, dapat ang bigyan natin ng pagkakataon, baka sakaling etong si Duterte makapagbago lahat niyan. Halimbawa, kukuha ka ng kontraktor, nangyari na sa mga nakaraan, may mga nagpa-participate ng mga Japanese company, di ba? Sa construction business, especially malalaki. Pero makikita mo, Japanese ang gumawa, pero ang pangit din. Lilipas ang ilang panahon, wala na. Windang na. Bakit? Hindi dahil masama silang gumawa. Kung hindi, yung kausap nila rito, puro magnanakaw Mas malaki kinita nun kaysa sa dapat perang napunta sa mga project. Kaya ganyan lang tayo, di ba? Ngayon, kung halimbawa sa gobyerno ni Duterte, ipagkakatiwala mo halimbawa sa mga dayuhan, kayo gumawa niyan, kayo mananagot niyan. Hindi ba? Kasi dito puro iniisip, puro kontratista, mga komisyon. Mas malaki yung sipa, yung kickback, kaysa sa mapupunta sa proyekto. Kaya wala mangyayari po. Kailangan natin, ito si Duterte, magagawa yan ng isang taong kamukha niya na may political will. Huwag lang siyang lalamunin ng bulok na sistemang kapaligid sa kanya. Nasa linya natin, si Mr. Teddy Villa. Magandang umaga po. Hello, good morning po sa inyong tatlo. Opo. Yung kaninang tumawag sa inyo, I beg to disagree. Opo. Maski ako, pinangarap ko rin maging estado ng Pilipinas ng Amerika. Pero maliw yun. May sarili tayo. At sa totoo lang, ang Pilipino matalino. Maganda yung ating bansa. Hiwa-hiwala, archipelago. Ang problema, tama ho kayo, Mr. Percy, na mismanage yung ating bansa. Alam nyo ang nangyari sa history natin, no? Sinakop tayo ng Kastila. Ang masamang ugali ng Kastila, yun ang ating minana. Yung pagiging tamad, di ba? Sa Spain, sa Mexico, mas importante sa kanila yung nagpapahinga. Okay. Sinakop tayo ng Hapon. Ang Hapon naman ay mahilig sa sex. Minana rin natin yun. Dumami ang Pilipino. Ang Amerika, yung korupsyon, minana natin sa kanila. Hindi ako naniniwala nga asenso tayo kung tayo yung magiging under ng Amerika. Dahil ang Amerika mismo ngayon, sa ngayon, nakalaki ng problema. Mr. Villa. Ang laki nga ng utang nila sa China Opo. Pero palagay ko ngayon, hindi na rin papayag Amerika na maging estado tayo Hindi ho talaga. Hindi ho talaga. Kasi unang-una po, tayo po kakampi po natin silang lahat. Pero tayo po naman dapat sa atin pang-aalagaan natin yung ating bansa. Okay. Totoo lang po, marami nag-i-interest sa Pilipinas. Nandito po lahat ng resources. Marami ho tayong resources dito na mapapakinabangan ng ibang bansa. Hindi lang natin po na-asikaso. Dahil nga tama si Percy, ang inaasikaso natin, korupsyon.
doon tayo na uuwi lagi. Kasi yung korupsyon, ang kita yung madaling pera, hindi yung pwedeng ganon. Hindi madaling kita ng pera, pinaghihirapan po talaga yan. Salamat. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Okay, magpapatuloy tayo. Yung mga kalimutan na natin yan, yung mga China. Hintayin na lang natin ang tamang panahon. Sabi nga. Kasi po, yung China, eto bigyan ko kay example. Hindi uubra, hindi magagawa ng Pilipino magkaisa laban sa China. Ha? Unang-una sa customs pa lang eh. Gusto mo, ibig mo sabihin, wala na sila nanakawin? Papayag ba yung mga taga-custom? Ha? Alam ba ninyo mga pumapasok dito na pinagkakapirahan? Puro galing China. Yan ang racket sa Bureau of Customs. Para mo sinabi, tanggalin na yung customs. Yung mga magnanakaw dyan, papayag ba yan? At dito, pagka umuunlad ang isang, halimbawa, successful yung administration, nakikita nila meron direksyon at potential na talagang maging successful. Umasa kayo, Pilipino rin ang gigiba niyan. Hindi siya papayag na matuloy ang tagumpay ng bansang ito sa kamay ng ibang leader, kundi gusto nila sa kamay nila. Mga magnanakaw ng karangalan ng mga Pilipino. Saka ayaw nila ng kaayusan kasi hindi nila magagawa yung mga ginagawa nilang pagnanakaw pag maayos. Para si Freddy Aguilar, natawa ako eh. Si Freddy raw nationalist. Ha? Paano naging nationalist yan? Dahil daw sa mga ginawang kanta. Ano? Anong kanta ginawa ni Freddy naging nationalist siya? Alin, yung bayang ko? Hindi niya kanta yun. Kinanta lang niya. Hindi siya gumawa nun. Magandang kanta yun. Nangongopya ng kanta yan, hindi nationalist yan. Ito kumusta ka aking mahal? Di ba? Alam mo ba kung ano sa English na kanta yun? Ha? If I sing you a love song. Ituloy nyo. Yun yung tono nun. Tsaka yung tono ng anak. Kinuha niya sa isang bansa sa Europe. The Cats and the Cradle. Yun ang pamagat nun. Yun ang anak. Hindi original ang tono nun. Ang talagang anak, ito. Anak ng kulot. Anak ka ng po. Yan. Anak ka ng po. Yan ang talagang anak. Original yan. Ha? Ulitin natin. Ito ang original na anak. Anak ka ng po. Anak ka ng po. Yan. Yan ang sabi ko sa editorial, anak ka ng po. Tapos ano yung panukala niya kay Rizal? Akalain mo. Pihitin daw si Rizal. Yung ulo. Yung ulo, pihitin daw. Para umarap dito sa atin. Paano mong gagawin yun? Kasi ibig niya sabihin sa atin, kasi ang Pilipinas nasa dako ng silangan, east. So, baliktad nakaharap si Rizal doon sa west mga kaibigan, babalik rin niya raw. Para nakaharap sa atin. Para yung Torre de Manila, hindi na maging photo banner. Sabi niya Unang-una hindi mo pwedeng galawin yan. Permanently. Hindi na pwedeng gawin yan. Katulad ng gusto niya mangyari, ipalit sa kalabaw. Yun ang hindi ko makuha Pagpalitin ng pwesto yung kalabaw. Kagabi lang nasa TV. Kaya siguro nanuwag yung kalabaw doon sa Misamis sa Usamis. Nagalit Galit kay Freddy. Sa mga pinagsasabi ni Freddy Aguilar Gusto niya magpunta ng Maynila para... Isipin mo, hindi ka pa na-appoint, nabuko ka. Tsaka hindi marunong. Na hindi mo pala alam na may batas yan. Yung NCCA, ano yan independent yan May sariling charter yan At saka, kumikilos, ito lang ang hindi pa napupolitika. Na
tanggapan sa gobyerno. Dahil po, merong batas yan na sinusunod. Sinabi niya, pamumunuan niya raw yung NCCA. Nagpunta sa Malacanang yung mga reporter Pinagtanong, wala naman daw ganun Walang balitan ganun. Nilalagay isa sa NCCA, pamunuan wala. Isipin mo, papalitan mo yung si ano? Kasi dapat nilagay. Ano pangalan nun? Yung chairman ngayon dyan. Si Jokno, si Reno Jokno. Hindi, iba. NHI ba yun? Oo, ito iba. May academy ito Tapos yung pagharap ni Rizal sa West, historical yun. Nung bariling kasi si Rizal, doon humarap Yun. Hindi mo pwedeng baguhin yun. May historical significance yun. Tsaka exact location, doon siya binaril doon. Tapos humarap siya sa West. Akala niya, basta napagtripan lamang tayo ng monumento doon no? Ito, ang pangalan si Professor Felipe de Leon. Ano ito Professor ito Historian talaga yan. Oo, tsaka marami siyang credential. Mga kaibigan Idininay nga ng NCCA, napapalitan na to. Alam niyo kung bakit? Ano yan meron niyang term of office na hindi pwedeng tanggalin ng presidente. Si Noynoy nga gusto mag-appoint yan Hindi rin na-appoint Kasi hindi pa tapos yung term. Kailan matapos yung term yan? At saka, ako ready naman. Minsan lang Nagsasalamin ka ba? Humaharap ka ba sa salamin? Jesus Mario, si pumarap ka naman sa salamin. Baka pwede ito, si Freddy gawing i-appoint na Chief of Staff. Nang? Staff. Staff, S-T-U-F-F. Chief of Staff. Kasi napag-uusapan natin yung drugs maiba ko. Yun namang kalabaw, ililipat na. Eto na lang sana kung matali-talino siya. Hindi mo gagalawin si Rizal. Pero hindi magiging photo bomber yung Torre de Manila. Gawin mong 4 si Rizal. Dagdagan mo yung revolver, Total, 4 yata yung yung pinaka kinatatayuan ni Rizal, 4 na kanya tayo. Oo. O di bawat isang di ba nakaharap sa west, maglagay ka sa east. Pa-duplicate mo yun. Dagdagan mo si Rizal, gawin mo 4. Para lahat ng direksyon, pwede. Di ba? Hindi mo siya alisin. Hindi mo gagalawin. Saka bakit? Permanente yun. Unang-una, wala pang appointment paper. Pangalawa, bakit yun ba yung trabaho unang-una niyang naisip na gawin as NCCA kung sakali mang ma-appoint siya? Kaya, Torre de Manila agad? Inisip niya si Rizal, isa kay sa Kalabaw. Yung Kalabaw ang papuntahin niya kay Rizal, diba? Hindi mo pwedeng usugin yung monumento. Yan ang sentro ng direksyon ng Pilipinas. Lahat ng kilometrahe, diyan nag-uumpisa. Pag ginalaw mo yan, may iba na distansya ng mga kilometrahe kahit paano. Yan. Hindi niya naisip yun. Hindi niya alam yun Kaya hindi niya isip, kasi hindi niya alam. Hindi niya alam yun. Na dyan nagsisimula ang direksyon ng Pilipinas sa monumento ni Rizal. Ngayon, may mga nationalist tayo na pero hindi natin kinu-question ang appointment. Wala naman kumu-question Kila Arnel Ignacio ba meron? Wala naman, sandali lang Jimmy Bondok. Yung Bondok nga, sumablay pa English nun, natinista raw siya. Okay pa rin yun. Wala yung tayong problema. RJ, lalong okay yun. Dahil meron siyang, kilalang-kilala na yung pamilya nila dyan sa... Saka may experience, may malawak negosyo, karanasan. diba? National Commission and Cultural and Art. Mabigat yun. Napaka-sela na. Sipi mo, di ka ba nahiya, papalitan mo si Professor? Tatanggapin mo? Kaya siguro walang statement yung baka naman napag-usapan lang nila, tapos nalaman ni Presidente na may term of office pala, kaya hindi pwedeng Ako na magsasabi, baka magsisi ka, President Duterte.
hindi mo kilala si Freddy Aguilar, pagtanong mo muna. Tanong mo sa kay Robin Padilla. Alam mo si Robin Padilla? Mas qualified yan humawak ng pwesto kung ikukumpara mo kay Freddy Aguilar. Kung hindi lang sana convicted, no? Ngayon, mga kaibigan, pwede naman baguhin yung kanyang conviction. Yung pardon. Pwede gawing absolute. Pwede naman absolute, kung gagawin ni Duterte. Kasi si Robin Padilla, likas ang pagiging matulungin. Si Freddy Aguilar, di marunong tumulong yan. Mapagsamantala. Oo, mapagpanggap, mapagsamantala. Tanungin nyo kay Robin Padilla. Mas kilala niya yan. Personal, kilala yan. May experience sila dyan, personal. Hindi ko nababanggitin kung ano. Ako, alam ko rin yun eh. Mga kaibigan ako, Sus Mariosep, swerte si Freddy, nabawas na. Kinapos tayo ng oras. Bukas. To be continued. Bukas. Sa bayan ko ay isa. Kami po'y pansamantala na namang muli magpapaalam. Hanggang bukas pong muli, ito po si Rose Novenario. Ito po naman si Peter Talastas. Antabayan po ninyo ang mga pagbabalita susunod agad sa pamamagitan ni Melchor Balawas at susundan po yan ng ng programang Shalala and Friends. Ito po naman si Percy Lapid. Kami po'y babalik bukas sa ganito oras at himpilan. Maraming salamat at magandang yumaga! Freddy Aguilar! Sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo.